tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Okay, so bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Mahabagin naming Diyos, muli po kami ay patuloy na nagpapasalamat po sa inyo sa lahat ng inyong biyaya, pagbibigay sa amin ng kalusugan, kalakasan, at higit sa lahat, ibinigay po ninyo ang inyong salita sa amin. Dati po kaming nabuhay sa makasalanang pamumuhay. Dating nabuhay po kami sa aming sariling kalooban at kagustuhan. Subalit, salamat po sa iyong habag at awa sa amin. Tinawag niyo po kami upang makatanggap kami ng kaligtasan ng biyaya ng Diyos. Pinatawad niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Tinubos niyo po kami ng inyong banal na dugo doon sa cross. At dahil dito ang lahat ng aming mga kasalanan ay inyong tinubos at binayaran. Ngayon, itinuturing niyo po kami bilang inyong mga anak at pamilya at patuloy na sinasanay, tinuturuan ng inyong salita upang makapamuhay kami ng may takot at kabanalan po sa inyong harapan. Kahit marami pa po kaming kulang sa aming buhay Kristiyano, marami pa po kaming mga pagkakamali, subalit salamat sa iyo, Panginoon. Lagi mo po kaming tinutulungan na makapanatili, lumapit po sa inyo. Kaya sa araw na ito, pakibigay niyo po ang salita sa amin, pakilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Hayaan niyo po na ang Espiritu ng Diyos ay pumilo sa aming kalagitnaan at magturo sa lahat po ng nakikinig. Nawa po ang inyong salita ay patuloy na magbigay sa amin ng pag-asa, kalakasan at malinaw na layunin ng aming buhay kung bakit narito po kami sa mundong ito. Salamat po sa araw na ito. Samahan niyo po kami. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po? So, kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa Pilipos, chapter 4, verse 3. Okay? Okay, meron po dito sa slide, pero mamaya ay, okay. So, nandyan na po kayo. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay, isang verse lang. Pilipos chapter 4, verse 3. Basahin po natin, 3 to 1. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang sa pasali, na iyong tulungan ng babae ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Okay po? So, tingnan po natin kung ano po ang ating matututunan sa mga talatang ito na sinabi ni Pablo dito po sa Pilipos chapter 4. Una, ang aklat o ang iglesia ng Pilipos ay isang Gentiles church na itinayo ni Pablo. Okay? Isinulat po ni Pablo yung Philippians o Pilipos church o yung letter nang siya po ay nakakulong sa Roma. Kapag binasa niyo po yung Philippian Church o yung Pilipos, mababasa niyo po dito kung gaano kagiliw o gaano kasaya yung relasyon ni Pablo sa mga Kristiyano sa Philippian Church. Okay? Kaya dito rin po, mababasa natin sa Acts chapter 16, okay? Acts chapter 16 kung paano po nagsimula ang istorya ng Philippian Church. Sabi dito sa verse 11, okay? 16 verse 11, kaya pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at nang sumunod na araw ay sa Neapolis. Sa verse 12 and 13, mula ro'y sa Pilipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia, ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan na may tabi ng ilog, na palagay namin ay may dakong panananginan, at kami ay umupo at nakipag-usap sa mga babaeng natitipon doon. So, kung titignan natin yung background ng Pilipos Church, dito po naligtas si Lydia. Tama po? Nang si Pablo ay pumunta sa Pilipos, sabi ko dito, ito po yung distrito ng Macedonia, mula ro sa Pilipos na pangunahing lungsod. Okay? Kaya kapag binasa po ninyo paano nagsimula yung Pilipos Church o Philippian Church, ay
doon po naligtas si Lydia. Kilala niyo ba si Lydia sa Acts chapter 16? Okay? At dito sa Philippian Church ay maganda yung relationship ni Pablo sa mga believer po dito. Okay? Kaya doon po sa Philippians chapter 4, okay, sa verse 10, binanggit niya, sabi niya po rito, ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanan nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit wala kayong pagkakataon. Kapag binasa po ninyo yung istorya ng Philippian Church, okay, mayroong magandang relationship si Pablo rito. Dahil ang Philippian Church ay tumulong kay Pablo sa ministeryo ng Ebanghelyo. Okay? Kaya sinasabi na dito na sa chapter 4, verse 19, binanggit niya na, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo. So kapag inilarawan natin yung Philippian Church sa panahon ni Pablo, ito po ay isang iglesia na naging maganda yung relasyon ni Pablo at tumulong sa pagpapakalat ng Ebanghelyo. Saan ba ang Philippos Church? Sabi po, doon sa distrito ng Macedonia. Okay? So kaya sa parte ng Europa. Kaya pag binasa po natin dito sa talata, okay, ano ba yung sinabi ni Pablo dito sa chapter 4? Okay, sa chapter 4 verse 3, babalikan po natin yung text. Okay, chapter 4 verse 3. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang na pasanin, na yung tulungan ng mga babaeng ito, sapagkat sila ay nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na, pakibasa po, na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. okay. Sabi ni Pablo na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Siyempre, sa Bible, mayroong binanggit din sa Revelation na may mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Tama po? Pero para isulat ang pangalan sa aklat ng buhay, paano? Actually, aklat ng buhay, talaan ng mga ligtas na Kristiyano. Tama po? Dito sa mundong ito, mayroong PSA, talaan ng mga Filipino citizen. Sa langit, meron ding talaan ng Diyos. Nakasulat sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan. Kaya ang tanong, kumusta kaya kayo? Ang pangalan niyo kaya ay nakatala na sa aklat ng buhay? Magandang balita kung naintindihan natin na ang ating pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Magandang balita. Kasi dito sa mundong ito, napakaraming kahirapan, ang mundong ito ay hindi tayo magiging masaya. Tama po? Laging nagbibigay sa atin ng problema. Dahil sa mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Siguro, minsan masaya tayo pero mas maraming problema at kalungkutan. Hindi ba? Ewan ko kung araw-araw kayong masaya. Pag araw-araw mo kayong masaya, pwede mampaampo na lang kami sa inyo. Kahit ngayon masaya ka, maaaring bukas may problema ka. Tama po? Kahit minsan ngayon, ang tao, kaibigan mo, maaaring bukas kaaway mo. Hindi pare-parehas. Kaya si Pablo, sabi niya, dito, yung mga babaeng ito ay tulungan, pero yung mga babaeng ito, sila yung mga nagpagal. Nagpagal sila sa Ebanghelyo. Tama po? Kaya specifically, sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano, sabi niya, nakikiusap din naman ako sa iyo. Sa iglesia, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang na pasanin. Na yung tulungan ng mga babaeng ito. Sapagkat
ang kanilang pangalan o sapagkat sila nagpagayon na kasama ko sa Ebanghelyo, kasama rin naman nino ni Clemente. So, sa panahon ni Pablo, AD 60, sa panahon ng kanyang parangaran, maraming mga Kristiyano na totoong ligtas, totoong mga born-again believer. Pinatotoo ni Pablo na ang mga taong ito, ligtas yan. Tama po? Bakit po? Sabagat hindi sasabihin ni Pablo na ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay kung hindi sila tunay na mga born again. Tama po? Kaya sabi niya, itong mga babae ito, actually, maging sa ating Panginoon, maraming mga babae ang tumulong sa ministeryo ng ating Panginoon. Di ba? Si Maria, si Magdalena, maraming mga Kristiyano. Sa panahon ni Pablo, mababasa niyo po sa Roma chapter 16, binati niya yung lahat ng mga Kristiyano doon na nakibahagi sa pagpapalawak ng Ebanghelyo sa panahon nila. Yun po yung magandang ginawa sa panahon nila. Ang Ebanghelyo ay kanilang ipinangaral kasama yung mga tunay na ligtas na Kristiyano. Okay? Totoong mga ligtas. Kaya una, dito po, ang topic natin ngayon ay may title na ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Okay. Mahalaga po na yung mga taong ito, kung ano ang kanilang ginagawa, kung ano ang kanilang nagiging bahagi para ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay maipalaganap. Sa panahon ni Pablo, maraming mga Kristiyano ang totoong ligtas. Sa ating panahon, marami rin mga Kristiyano ang ligtas, pero sa ating panahon, mas marami po ang mga fake na Kristiyano. Sabi kasi ni Jesus, in the last days, mas marami ang mga false teacher and false prophet. In the last days. So, kung gano'n, kung mas marami ang false pastors and false teachers, mas maraming mga false believer and false born-again believer. Kakaunti na lang yung totoong Kristiyano sa ating panahon. Bakit po? Sinabi po kasi ni Jesus sa Matthew chapter 24, in the last days, mas marami yung mga false teacher and false believer. Kaya sabi po sa Bible, kaunti lang yung mga kapasok sa langit. In the last days, mas marami yung madideceive, mas marami yung mga false pastors and false teachers. Kaya mas nakakatakot yung ating panahon, sa ating panahon ngayon. Pag papakinggan mo, parang pare-parehas lang yung sinasabi nila, pero pag sinusuri mo, ang pinaka-complicated na teaching sa ating panahon ay salvation. Tama po? Kaya tayo, yung Biblia, yung sinabi ni Pablo na ang pangalan ng mga babae ito ay nakasulat sa aklat ng buhay, it is very clear. No? Paano ba naligtas si Pablo? Alam niyo, sinabi ni Pablo doon sa 1 Timothy, sabi niya, 1 verse 15, sabi niya, ako ang pinakamasama, subalit hinahabagan ako ng Diyos. Hinama ko ang iglesia, subalit hinahabagan ako ng Diyos. Si Pablo, pagka pinag-aralan po ninyo yung biological history ni Pablo, yung kanyang buhay, si Pablo ay isang mahusay na tagapagturo sa larangan ng mga Pariseyo. Aral siya kay Gamaliel. Kumbaga, sa kanyang panahon, isa siyang mahusay na Pariseyo, na tagapagturo. Pero alam natin sa Acts chapter 9, nang siya ay naglakbay, nung kanya pong pinersecute ang iglesia, sa Acts chapter 9, binulag siya ng Panginoon. Binulag siya. Kaya sabi niya, sino ka Panginoon? Ako si Jesus na iyong inuusig. Kaya sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. Kaya ang iglesia, kapag inuusig, hindi po ang iglesia, kundi si Jesus. Sabi niya, inuusig mo ang iglesia, ako yun. Ako ang may-ari ng iglesia, ang Panginoon. Kaya si Pablo, 3 araw, walang paningin. Opo. At nang inalis, nang pinanalangin siya ng isang Kristiyano, naalis yung takip ng kanyang mata, nagsimulang magbago yung kanyang patotoo at testimony. So, kaya kung babasahin natin, sino ba si Pablo? At dito sa Philippian believer, sa Philippian church, napakaganda ng sinabi niya, tulungan mo ang mga babae nito na ang kanilang pangalan
ay nakasulat sa aklat ng buhay. Siyempre, hindi lang naman mga babae dito ang nakasulat. Baka hindi nyo kami isali. Siyempre, kasali kami. Binanggit si Clemente. Tama po? Pero mahalaga yung sinabi ni Pablo. Ano yung karakter ng mga babaeng ito na nakasulat sa aklat ng buhay? Ano pang ginagawa nila? Okay? Una, sabi niya, sila yung mga tapat na mananampalataya, believer. Sinabi niya sa chapter 4, verse 6, tapat na pasanin, tapat na katuwang. Tama po? First, yung mga babaeng ito, sinabi ni Pablo, sila yung pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay, sila yung mga faithful believers sa loob ng iglesia. Kaya sabi niya doon sa talata, sabi niya, sabi niya dito, nakikiusap naman ako sa iyo, sabi niya, tapat na katuwang sa pasanin. Tapat. Tama po? A faithful believer. Ano po ba yung ibig sabihin ng tapat sa church? Tama po? Faithful believer. Tapat na katuwang na pasanin. Ano bang ibig sabihin nito sa sinasabi ni Pablo? Okay? Si Pablo, sabi niya, nagpapasalamat ako sa kanya, nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus sa Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat. Si Pablo, sabi niya, nagpapasalamat ako sa kanya, sa Panginoon, na nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako itinuring niyang tapat. Na ako inilagay sa paglilingkod sa kanya. Si Pablo, sabi niya, itong mga babae ito, nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Pero sila ay mga tapat na Kristiyano din. Si Pablo din, sabi niya, nagpapasalamat ako sapagkat ako'y itinuring niyang tapat. Sabi, itinuring niyang tapat. Ano po? Alam niyo po, yung Ebanghelyo ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, alisin mo sa mga pastor, alisin mo sa kanila yung salita ng Diyos, mawawalan sila ng silbi. Magiging para lang silang mga ordinaryong tao sa mundong ito na namumuhay. Tama po? Of course, professional sila. Yung profession nila, meron sila. Subalit, hindi katulad ng tao na inilagay ng Diyos yung salita ng Diyos upang ipangaral, nagiging famous sila. Tama po. Kaya nakakatakot maging famous because of the words of God. Kung minsan ginagamit ito ng mga pastor para maging kilala, maging famous, pero alisin mo yung words of God sa tao, sa kanila, hindi sila magiging famous. Of course, magiging professional sila. Tama po? Kaya nga, yung salita ng Diyos, inilagay sa atin. Tayo ay ginawang vessels. Tama po? Kayo, vessels kayo ng words of God. Tama po, inilagay sa inyong puso ang pag-asa ito, ang salitang ito na nanggaling sa bibig ng Diyos. Hindi ito galing sa tao. Ipinagkatiwala sa atin ang salita ng Diyos at tumanggap tayo ng kaligtasan, ng biyaya ng Diyos. Kaya yung salitang ibinigay sa atin, yung kaligtasan ito, dapat nating suklian sa Panginoon. Tama po? Si Pablo, ganoon ang kanyang ginawa. Sinasabi niya, bagamat ako ay isang Israelita, akal kay Gamaliel, isang mahusay na tagapagturo sa mga Pariseo, subalit ang nakilala niya ang Panginoon, naging walang saysay yung lahat ng bagay na meron siya, except sa nakilala niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya, yung Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, ipinakita ni Pablo kung paano siya naging tapat bilang isang Kristiyano. Unang-una, siyempre si Pablo ay naging isang mahusay na tagapangaral at siya ay naging isang magandang patotoo sa mga Kristiyano sa Pilipos. Kaya sinabi niya, nakikiusap ako
sa inyo na tulungan ang mga babaeng ito na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sinasabi niya, ang mga taong ito naging tapat. Opo. Tapat sila sa Panginoon. Opo. Siyempre, kung tayo ay tumanggap ng mga ganitong bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat din tayo maging tapat. Opo. Walang pagkakaiba sa panahon ni Pablo at sa ating panahon bilang mga anak ng Diyos na naligtas. Tama po? Darating ang araw, aalis tayo sa mundong ito, iiwan natin lahat ng bagay ng ating pinagtagalan, haharap tayo sa Diyos, pagkatapos, tatanungin tayo ng Panginoon, anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa iyo? Tama po? Haharap ba kayo sa Diyos? Sinabi po ni Pablo yon sa 2 Corinthians. Okay? Binanggit niya yung, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sabi niya po dito, sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Tayong lahat. Ang ibig sabihin ng tayong lahat, even si Paul, he include himself. Tayong lahat. Ang kausap niya rito, yung mga Corinthian believers. Tama po? Tayong lahat. Bawat isa sa atin. Pag sinabing tayong lahat, kasama si Pablo. Tama po? At sabi niya, kailangan humarap sa hukuman ni Kristo. Actually, yung hukuman ni Kristo ay kakaiba sa binabanggit sa Revelation. Yung hukuman sa Revelation ay para sa mga unbeliever. Kaya yung mga hindi nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Subalit yung hukuman ni Kristo ay para sa mga believers, para sa mga ligtas, upang magsulit kung ano ang mga bagay na ating ginawa. Yun po yung sinasabi dito ng Biblia. Okay, nandyan po kayo? Nasusundan niyo po? Kaya kung tayo ay hindi naging tapat sa ebanghelyo ito na ating tinanggap, kung hindi tayo gumawa sa ebanghelyo ito, sabi po, tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman upang ang bawat isa ay tumanggap ng kakayanan. Kaya si Pablo, sinabi niya, nagpapasalamat ako sapagkat itinuring akong tapat. Ako? May gantimpala si Pablo. Ako, hindi natin alam kung ano ang gantimpala. Sapagkat sabi niya, ang mga babaeng ito ay nagpagal katuwang ko, kasama ko sa Ebanghelyo. Kaya kahapon, nagkaroon tayo ng inauguration sa retreat center. Narinig ko yung mensahe ni Pastor Hong kung bakit nagtatayo ng building ay para sa kaluluwa, para maligtas, para pagtipunan ng mga kaluluwa upang maligtas. Magkano naman ang ginastos nila para itayo ang structure? Actually, ang budget ay 41 million. Yung share, yung mga Filipino churches and Filipino pastors ay 6 million mahigit. No? Yun yung pledges. Yung sa Korean churches ay 29 million. Pero dahil nasira po yung pinagawa, may additional budget na 5 million. Pag titignan mo, yung mga perang ito, napakaraming pera nun. Tama po? Bakit kailangan gumastos ng gano'ng kalaki? Para lang sa building na yan. Tama po? Pero, ang isang magandang bagay, yung purpose, alam niyo, yung soul ay priceless. But of course, we need to value yung soul dahil yung tingin ng Panginoon dito sa mundong ito, mas mahalaga yung isang kaluluwang mapahamak kaysa kayamanan ng sanlibutan ito. Kaya yung pananaw ng iglesia, gumastos ka ng million o billion pera for the sake of the soul. Because the price of the soul is the priceless. Ano po? Hindi mo pwedeng tapatan ng pera yung buhay na walang hanggan. It is eternal.
Naisip lang yun ng mga malalalim na Kristiyano siguro. Naintindihan natin na hindi tayo nanghihinayang sa pera. Alang-alang sa kaligtasan ng mga kaluluwang ito, kahit maubos yung pera, yung kayamanan, basta may maligtas, sapat yun. Sabi ng nagsalita, ang lahat ng mga tubo nito, lahat ng tubo na ibinigay ng mga tao ito ay sa kanila babalik. Itinanim nila yung pera nila para magtayo ng building, para sa kaligtasan ng mas maraming kaluluwa, para makatanggap ng buhay na walang hanggan. Yung tubo nito ay sa kanila. So, darating ang araw, 100%, ano man ang in-invest nila, ibabalik ng Diyos sa kanila. Kaya sabi dito, darating ang araw, wala ng mga Kristiyano haharap sa ating Panginoon para magsulit tayo. Ano ang iyong ginawa? Kaya yung mga taong binanggit ni Paul, sabi niya, sila yung mga taong tapat sa iglesia, sa church. At yung church, sinasabi sa Acts chapter 20, verse 28, the church purchased by the blood of Jesus. Kasama kayo sa church. Kung kayo ay ligtas, tinubos kayo ng dugo ng Panginoon, kasama kayo sa church. Tama po? Ibig sabihin, darating ang araw, kung umalis kayo sa mundong ito, papasok kayo sa buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, atin ba itong pinaghahandaan? Tama po. Inyo mo bang pinaghahandaan yung bagay na yan? Naisip nyo ba yan minsan? Darating ang araw, alis din ako sa mundong ito. Ano pa bang bagay yung dapat kong gawin? Alam nyo, ako maraming beses kong pinag-isipan yung ganung bagay. Kasi napakahirap ng pastor. Sa totoo lang po, pag ipinangaral mo ang totoong ebanghelyo, maraming kahirapan, persecution, at pagtitiis na dapat mong gawin. Siguro, hindi nyo nakikita parang naman si pastor, parang okay lang Parang okay naman ang bihis niya di ba? Parang lagi naman nakangiti Pero, dahil sa pagmalapit ka sa Diyos, kahit mahirap ang sitwasyon, magiging masaya ang puso mo naman. Tama po? Kaya yung buhok ko, pumuti na. Di ba? Tinitignan ko yung sarili ko sa salamin. Dati nung ako ay dumating dito, hindi pa maputi ang buhok ko Marami pang itim-itim dito. Di ba? Yung lagi kang magsabi sa Diyos, lagi kang magsabi, lagi kang lumapit, lagi kang humingi ng gabay, lagi kang dumait, humingi ng protection, lagi everyday, pagising mo, everyday, pagising mo, parang hindi ka magsasawa. Although sometimes mapapagod ka physically, pero kailangan mong gawin. Kaya si Paul, sabi niya, yung mga taong ito, mga tapat sila, sabi, tulungan yung mga taong tapat, sabi ni Pablo. Kaya sabi, ano ba yung meaning ng faithful? So, ginawa ko yung meaning sa dictionary. The faithful, easily persuaded, believing, confiding, trusting. Sa New Testament, ang meaning, the one who trusts in God's promises, one who is convinced that Jesus has been raised from the dead, and one who has become convinced that Jesus is the Messiah and author of salvation. Sa biblical meaning, yun po yung faithful. Naniniwalang tapat at gumagawa ng tapat. Naniniwalang tapat kay Kristo na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. At naniniwalang kay Kristo na sabi din siya ay Messiah. At naniniwalang dapat siyang gumawa sa Ebanghelyo. Paano ba yung sinasabing dapat gumawa sa Ebanghelyo? Alam nyo, dito po sa Colossians chapter 1 verse 7 sabi, ito ay inyong natutunan kay Epapras na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. May mga tao na tapat na naglilingkod sa Panginoon. Okay? Kaya tayo rin, bilang mga Kristiyano, dapat din kayong maging tapat sa Panginoon. Kahit walang nakatingin sa inyo, kahit walang sumusuri sa inyo, gawin nyo ng lihim. Ingatan nyo yung pangalan ng Diyos na nasa inyo. Maging tapat kayo sa Panginoon. Yung testimony, yung pamumuhay. Bakit po? Sabagat kasama yan sa package natin. Kung tayo ay nagkaroon ng tatay sa langit,
Kung tayo ay may tatay sa langit, so dapat nating ingatan ang pangalan ng ating tatay sa langit. Kung may magulang kayo, at may anak kayo na hindi din maayos sa inyo, kung minsan yung magulang ang sinisisi, ano ba yan? Pinalaki ba yan ng mga magulang niya na ganyan ang ugali, ganyan ang pagkatao? Ano po? So, tayo rin bilang mga Kristiyano, dapat din tayong maging tapat. Alagaan, proteksyonan ang iglesia at ang pangalan ng Diyos na nasa atin. Anak ba kayo ng Diyos? Anak kayo? May tatay tayo sa langit. Tama po. Tungkulin natin na ang pangalan ng ating tatay sa langit ay ating ingatan. Alam niyo, minsan may isang pangyayari, isang pastor na nagkwento sa akin, matagal na panahon yun. Sabi niya, yung pastor na kasama niya ay, sabi niya, bakit gano'n ang ginawa? Dinidify ang pangalan ng Diyos. Niya, pastor siya, pero na-involve siya sa mga bagay na ganito, pera, babae, pagiging famous. So, dahil doon, yung church, sinalait yung church. Ano po? Yan isa yung mga pastor, sa umpisa, maganda yung kanilang pananampalataya, pagtuturo. Pero sa habang tumatagal, napetempt sila sa mga material ng bagay sa church. Saan yung mga brothers and sisters ay napitempt sila, nagkaka-issue sila, nagkaka-problema sila. Siyempre, napakahalaga ng reputation, testimony bilang isang Kristiyano o bilang isang pastor. Sa inyo, hindi ba mahalaga yun? Hindi ba mahalaga sa inyo yung testimony pag Kristiyano tayo? Pag hindi mahalaga sa inyo ang testimony nyo sa ibang tao, wala kayong karangalan sa harapan ng inyong Ama sa langit. Dinidify yung pangalan ng Diyos. Tampo. Oy, alam mo, tatay ko nasa langit, banang talaga, bakit kanya ng buhay mo, karumaduman? Mandaraya ka, bakit ganon? Yung maraming pastor, nahulog sa ganon. Kaya ako talaga takot na takot. Takot na takot ako hanggang ngayon. Simula ko nang ako ay nagturo sa church hanggang ngayon, 1997 pa hanggang ngayon. Pinandaan ko sa sarili ko na kung binago ng Diyos yung buhay mo, iniwan mo yung masamang gawain, dapat kang manatiling tama sa paningin ng Diyos. Kahit minsan may pagkakamali tayo. Bakit po? Kasi hindi ko kayang sasabihin ng tao, o pastor-pastor ka pa, tapos ganyan naman pala gagawin mo, mambababae ka, magnanakaw ka ng pera. Di ba nakakahiya yan? Ewan ko sa inyo, kung hindi nakakahiya po ba yan o hindi? Hindi ba nakakahiya? At hindi lang nakakahiya sa tao, nakakahiya sa Panginoon. Kaya pa lang pinakinggan ng tao dahil ang salita ng Diyos na sa'yo. Pero kung wala ang salita ng Diyos sa'yo, walang makikinig. Tama po. So, sabi ni Pablo, itinuring siyang tapat sapagkat yung Ebanghelyong ito ay inalagaan niya sa kanyang puso. Naglingkod siya, kasama ng mga babae ito, ng mga lalaking ito, naglingkod sila sa iglesia. At ang pangalan nila, sabi ni Pablo, nakasulat sa aklat ng buhay. Alam niyo, kamangha-mangha yung salita niyan. Diba? Ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kamangha-mangha po yan. Kasi, sino ang nagsulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay? Isinulat ba ni Pablo yung pangalan nila? So, isang kamangha-manghang salita. Kaya sabi ni Jesus, maliban ng isang tao ay panganak na muli, hindi na makikita yung kaharian ng Diyos. Para ka isulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, kailangan may panganak ka muli. Dahil yung unang pangalan mo, isinulat doon sa PSA, di ba? Para maging lihitin mo kang Pilipino, isinulat yung pangalan mo sa PSA. So, naging citizen ka ng Pilipinas. So, nung isinulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay, naging citizen ka ng langit. Pero, hindi yon sa pamamagitan ng sarili natin. Tama po. Sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, sinasama ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan, isang handog na buhay, banal, kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Sabi ni Pablo, yung mga
Sabi niya, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Ano ba ang ibig sabihin ni Pablo? Tsak-tsakin natin yung katawan natin, tapos ialay natin, ganun ba? Hindi po yun ang ibig sabihin ni Pablo. Yung ating mga katawan, gamitin natin para makapaglingkod sa Diyos ng may tapat na paglilingkod. Yung lakas na natitiro natin, yung katawan mo, dating ginamit ito sa kasalanan, ngayon, gamitin mo para mapapurihan ng Diyos. Ano man ang ating ginagawa? Kaya sa church, hindi ba, pag may Bible seminar, ng mga brothers and sisters, may naglilinis ng church, mayroong naglilinis ng CR, may naglilinis, nag-aayos ng mga upuan, mayroong naghahanda ng pagkain, mayroong nagsusundo, nagdadrive, may nagtuturo. Anong ginagamit nila? Hindi naman espiritu sila dyan. At hindi lang yun, minsan may mga brothers and sisters, Pastor, kami na magpapakain para sa araw na ito. Saan galing yung ginastos nila sa pagpapagal ng kanilang katawan? Para lang may kaluluwang maligtas. Lahat ng yun ay pagpapagal para sa Ebanghelyo. Ano bang gagawin natin sa mundong ito kung di kayo magpagal sa Ebanghelyo? Gusto niyo ba magtrabaho, tas kikita ng pera, kakain, masayang pamilya? Okay yun. Masaya kayo dahil Kristiyano. Pero ano pa? Siyempre dapat meron tayong participation sa God's kingdom. Meron tayong ginagawa dapat para magdagdag sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Kasi yun ang mahalaga. Okay? Kaya sabi dito ni Pablo, ialay ang inyong katawan na handog na buhay, hindi raw patay. Kasi yung gawa ng patay ay hindi tinatanggap ng Diyos. Alam niyo, yung gawa ng patay, kasalanan. Yung gawa ng patay. Kasi yung mga makasalanan, hiwalay sa Diyos. Kinukonsidera sila mga patay sa harapan ng Diyos. Pero yung gawa ng mga buhay, ng mga ligtas na tao, hindi po kasalanan. Gumagawa sila para sa Diyos, gumagawa sila para sa kaligtasan ng mga lost souls, di ba? Tumutulong sila. Gumagawa sila para dito. E sabi po, sa Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, upang makatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasya-sya at lubos na kalooban ng Diyos. Sabi po dito, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Ang hirap maintindihan minsan yan ng mga kabataan ng nasa church. Minsan, huwag niyo tularan yung sanlibutan ito. Halimbawa sa mga youth, sa mga kabataan. Kanina tinawag ko nga, sabi ko, alam niyo po sa church, minsan parang napagbibintangan ng church. Sobrang higpit naman ng church na yan, daming bawal. Nami-misinterpret minsan yung church. Kung bakit meron tayong pagtuturo sa church, pag-aaral tungkol sa buhay, para maging tama tayo sa paningin ng Diyos. At yan yung aral ng salita ng Diyos pagkatapos mong maligtas. Halimbawa sa church, sinasabi ng Bible, huwag tayong makipamatok sa mga hindi Kristiyano, lalo na sa mga kabataan. Huwag tayong magkaroon ng relationship sa mga hindi Kristiyano. Yan ang ibig sabihin. Kasi yung anak ng Diablo, anak ng Diyos, mahirap magkaisa. Pero minsan ang hirap mo ipaliwanag sa kanila yan. Minsan naririnig mo, meron pa rin mga ganito. Alam niyo ba kung anong kahihinatnan niyo kapag nahulog kayo sa kasalanan na yan? Saan kayo mapapahama? Kasi maglalaban yung dalawang kalooban niya dyan. Paano katagal mo kayang tiisan? Wala kayo sa church pag gano'n. Bakit po? Sapagkat yung salita ng Diyos, hindi nga babago. Hindi pwedeng i-wave. Pag sinabing huwag, hindi pwede, sapat yun. Wala nang pwedeng katwiran. Sapagkat yun ay Diyos ang nagsabi. Pero minsan, may mga kabataan ang hirap mong sabihin sa kanila. At minsan, ang tingin nila, ayoko naman sa church na yun, hindi na ako magsisimba. Kaya niyo ba na kayo ay i-guide para maging mapabuti kayo, para maging maayos ang pamumuhay niya sa mga susunod na panahon, maging tama ang lakad niyo ayon sa Biblia? Ayaw niyo ba ng ganon? Hindi ba tama yun sa Biblia? Hindi naman ako ang nagsasabi na ng Bible eh. Kaya nga, kung tayo ay susunod sa Biblia,
Ano ibibigay ng Diyos? Kung ang masama ay hinahatulan ng Diyos, ginagantihan, gaano pa yung mabuti at sumusunod? Di ba? Kaya sabi, huwag natin tularan isang libutang ito. Ang isang libutang ito, nabubuhay lang para dito. Tayong mga ligtas, mga Kristiyano, mabubuhay kayo dito pansamantala. Pag nabuhay kayo ng 70 years old, mabubuhay kayo ng 25,500 days sa mundong ito. Pagkatapos ng 25,500 days, kung nabuhay kayo 70, lilisan na kayo sa mundong ito. Papasok sa walang hanggan sa eternity. Pero minsan, hindi yan napag-iisipan ng marami. Gusto nila, dito lang, gusto dito. Ang daming kasalanang inaalok sa atin ang mundong ito eh. Hindi ba? Uy, sige na. Huwag ka na lang pumunta sa church. Ang hirap, siguro ngayon sabi ni iba, may ayuda. Ay mas mahalaga yung ayuda kaysa salita ng Diyos. Mas mahalaga. Hindi mahalaga ang Diyos, ang mahalaga pera. Yung paninindigan natin, prinsipyo natin ay minsan mali patungkol sa Diyos. Alam niyo ba, yung mga taong nagbigay ng milyon-milyon pera sa Panginoon, akala niyo ba walang interest yung ibinigay nila? Yung lahat ng tubo nang pupunta sa kanila. Once na iginibap natin yung isang bagay para sa Diyos, 100% na ibabalik ng Diyos higit pa sa ating tinatalikuran. Opo, kapag ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, hindi tayo lugi. Kasi sabi ni Pablo, huwag nating tularan yung mga tao ito sa sanglibutan. Kasi ang iniisip lang nila, yung para sa katawan lang. Pero yung para sa Diyos, para sundin ko ang gusto ng Diyos, ay second priority na lang. Mas malakas yung hatak ng physical kaysa spiritual. Yan sabi ko dito sa Mateo chapter 24 verse 45, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwain sa kanyang sambayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Sa verse 46, sabi po, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon at naratan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin? Ano po? Tayo ay tinuring na alipin sapagkat naglilingkod tayo sa Diyos. Ano po? Kaya sabi ni Jesus, sino nga ba yung tapat at matalinong alipin? Sabi niya, siya isang mapalad na kung dumating ang Panginoon, kung bumalik si Jesus Christ, abutan siyang nagtatapat, naglilingkod. Tama po? Sabi dito, kung dumating ang kanyang Panginoon, marap na siyang gayon ang kanyang ginagawa. Yung Christian life na nanatiling tapat sa Panginoon. Kaya nga sabi diyan, dapat tayo dapat tayo ma-improve natin yung ating katapatan sa harapan ng Diyos. Improve natin. Huwag tayong magsalita lang, gagawin ito. Hindi po, improve natin sa harapan ng Diyos na yung sinasabi natin, gagawin natin hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Panginoon. Ano po? Yun yung kailangan. Ano po? Kaya sabi diyan, mapalad. Okay? Mapalad ang tapat na alipin. Ang salitang mapalad sa Biblia ay masaya. Maligaya siya, masaya siya. Sa original na salin, mapalad siya. Dahil masaya siya sa Panginoon, nagagalak ang puso niya sa Diyos. Yun ang mapalad. Pero siyempre sa mundo nito, ang mapalad, pag marami kang pera, magandang trabaho, may kita ka. Yan na ang interpretasyon ng mundong ito. Pero sa Biblia, ang mapalad ay yung taong masaya na gumagawa sa Diyos. Yun yung original na interpretation ng Bible. Okay? Sabi, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Actually, kaunti lang yung nasa atin ngayon. Wala pa nga yan, di ba? Kaunti lang yung meron tayo. Kayamanan nyo, buhay, pera, ano ng bagay, kaunti lang yan, hindi yan marami. Kung ang Bible nagsasabi, ang 1,000 taon sa mundong ito ay isang araw sa Panginoon,
kaunti lang. Tama po? Nabubuhay lang tayo ng segundo sa harapan ng Diyos. Hindi mahaba. Sabi niya, magaling, mabuti, tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay na. Pero ano yung kapalit? Marami, sabi doon. Kaya ano bang ini-invest natin sa Diyos? Pera, oras, lakas, anumang bagay, anong ini-invest natin sa Panginoon? Di ba? Kaya dapat maisip natin na darating ang araw, lahat ng bagay, iiwan natin at haharap sa Diyos. Tama po ba? Tama po ba yung Bible? Ha? Darating ba ang araw, haharap kayo sa harapan ng Diyos? Ha? Parang hindi kayo agree, baka si pastor lang yan, hindi tayo kasama. Ay kung gano'n, hindi kayo kasama papasok sa langit. Kaya ang mga ligtas na Kristiyano, magsusulit. Sabi diyan, magaling, mabuti, tapat na alipin. Tama po? Tapat na alipin. Sino yan? Mga ligtas na Kristiyano yan. Tama po? Gumagawa yan sa Ebanghelyo ng Panginoon. Now, pag tumayo sa harapan ng Diyos, anong sasabihin ng Diyos sa atin? Kaya wag lang natin tignanin dito sa mundong ito yung kahirap. Wag lang tayo tumingin. Wag lang natin isipin na ang kailangan lang natin ay para sa katawan. Wag lang isipin dapat. Wag nyo lang isipin na kailangan ko yung ganito, kailangan ko yung ganon. Siyempre, kailangan yun. Pero kailangan nyo i-consider, mas kailangan nyo yung para galing sa Diyos. Ingatan ang pangalan ng Diyos. E sabi dyan, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuan, tapat. Katiwala. Ang ibig sabihin ni Pablo, ang Ebanghelyo ay ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Tama po? Dumating na So, yung Ebanghelyo ay ipinagkatiwala sa atin. Lahat tayo tumanggap ng Ebanghelyo. Actually, pag binanggit sa Ephesians, itineposit ito sa atin, sa ating mga puso. Ano yung guarantee? Yung guarantee ay ang banal na Espiritu na nasa atin nila. So, kaya inaasahan ng Diyos na tayo ay dapat gagawa sa Ebanghelyo ito at magiging tapat sa Ebanghelyo ito. Kaya yung Christian life natin dapat ay maging tapat sa Panginoon. Tama po? Sabi dito ni Pablo, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Tama po? Kaya ho, pagka naging pag ang mundong ito ay mas malaki ang puso ninyo sa mundong ito, hindi po kayo magiging tapat sa Diyos. Pag mas malaki ang puso niyo sa mundong ito. Kasi yung mga tao sa sanlibutan ito, hindi sila nakokontento. Tama po? Yung mga tao sa sanlibutan. Kahit marami na silang kayamanan, marami na silang pera, sige, pareho sila ng sige. Tama po? Hanggang hindi nila napansin, tumanda na sila sa paghahanap ng kayamanan at pera, dumating na yung kamatayan, naubos yung oras nila doon. Hindi sila nagkaroon ng kasiyahan. Sa loob nila, laging naisip nila, kailangan. Yung lahat ng mga kayamanan na pinipipon nila, kung wala sabi na kay Haring Solomon, binigay ng Diyos sa iyan para maging magamit mo, para mabuhay ka ng maayos, pero hindi yan ang dapat magpatakbo ng buhay mo. Kaya nga sabi dito, kung ikaw ay naligtas, na born again ka, dapat kang maging tapat. Dapat mong isipin na ang pangalan ng Diyos ay nasa sayo. Huwag mong hayaan na yung pangalan ng Diyos ay hahamakin dahil sayo. Kasi kapag nangyari yun, siyempre sisingilin din ng Diyos sayo. Bakit ako hinahamak dahil sayo? Ano ginawa mo? Kaya tayo bilang mga Kristiyano na pinagtiwalaan ng Diyos, pag gumawa tayo para sa Diyos, pagpapalain ba kayo ng Diyos? Pag gumawa kayo para sa Panginoon? Para sa Ebanghelyo, pagpapalain ba kayo? Yes. Pero pag hindi po kayo gumawa, at kayo, at tayo ay naging problema ng Panginoon, paano tayo pagpapalain?
Kaya yung church dapat nating ingatan, hindi ba? Yung church. Kasi yung church hindi atin. Itong church hindi sa iyo, hindi sa atin, sa Panginoon. Ako nakatayo sa inyong harapan dahil hindi gusto ko. Alam niyo, bago po dumating ang Life Mission, ayoko na magpastor eh. Sila Sister Lani, ang tagal na nila ng kilala. Sa 13 pa, bago dumating ang mga missionary, nag-decide na ako, ayoko na magpastor. Magtatrabaho na lang ako. Kasi kung nahanap ako ng pera, kita ka naman. Tama po? Mayroon kasi sa church, kung wala kang pera, baka mapag-isipan ka. No? Pero dahil yung talaga yung tawag ng Diyos sa akin, hanggang ngayon, hindi ako makatanggi. Ako. Mahirap magsabi maging tapat sa Panginoon. Pero pagdating ng araw, ang Diyos ang magsasabi sa iyo. But of course, dapat nating sikapin maging tapat sa Panginoon. Sikapin natin tayo ay maging mabuting katiwala. Sikapin natin maging mabuting Kristiyano. Sikapin natin maging mabuting tao. Sikapin natin maging maayos na Kristiyano. Kasi kung hindi natin gagawin yon, hindi ka ituturing na tapat ng Diyos. Tama po? Kaya sabi, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Katiwala ng Ebanghelyo. Ibinagkatiwala sa atin yung Ebanghelyo. Kaya sabi ko dito, ang masamang subo ay nahuhulog sa tao, naguhulog sa tao sa kaluluhan, ngunit ang tapat na subo ay may dalang nagalingan. Kaya si Pablo, isa siyang tapat na isinubo ng Panginoon mangaral ng Ebanghelyo. Kaya nagdala siya ng maraming kagalingan sa tao. Si Pablo. Nasabi dyan, kung tayo ay tapat na sugo, kung tayo ay tapat na Kristiyano, nagsisikap maging matapat sa harapan ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Panginoon, ang totoo, hindi ako tapat sa iyo, pero tulungan mo ako maging tapat sa iyo. Para magamit mo ako sa iyong ubasan. Sa ubasan ng Diyos. Kunyari, yung isang ubasan, mag-ani kayo dyan. Tapos yung isang taing itago mong ubas. Tago natin ito. So, yung ubasan dito ay ang healed. Yung mga souls na dapat natin anihin. Tama po? Hinihintay ng Panginoon. Sino mag-aani nun? Mga tapat na Kristiyano. Yung mga matatapat na sinabi ni Paul, tulungan ang mga tao ito dahil ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Naging matapat sila sa Panginoon. Kaya yan po yung sinabi ni Pablo sa kanila. Sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na kinakalakalak salita ng Diyos, kundi bilang mga tao, tapat. Okay? Bilang inatasan ng Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Hindi ka pwedeng maging representative ng Diyos kung hindi mo na nasahin maging faithful. Tama po? Sabihin ng Diyos, okay, ikaw ang representative ko. Sabihin mo doon yung mga bagay na gusto kong sabihin. Ilalagay ko sa bibig mo. Tama po? Kaya yung maraming mga pastor ang nabiktima dyan. Tama po? Lihim nilang pinukuha yung offering ng church. Tapos bumibili sila ng mga sasakyan, bumibili sila ng mga bagay para sa kanila, galing sa pera ng church. Tapos yung mga tao, magbigay kayo, ganito. Ito po ay isang karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Yung pera ng church ay dapat gamitin para sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Gamitin sa evangelism. Kaya yung pera ng church, halos kailangan i-invest sa soul. Tama po? Dahil sabi nga, darating ang araw, yung mga tubo nito ay babalik sa iyo. Pero maraming mga churches ngayon na gano'n ang gawain. Kaya ka magpastor para dumami pera mo, para makakuha ka ng maraming bagay, maging kilala ka, hindi. It is fearful magdala ng salita ng Diyos, tapos abusuhin mo yung words of God. Dahil pag inalis sa iyo yung words of God, wala kang silbi. Tama po? Pag inalis sa akin ng Diyos, yung salita ng Diyos, magiging ordinaryong tao lang ako. Hindi ako makakatayo dito sa inyong harapan. Tama po? Pero dahil inilagay ng Diyos sa iyan, kinonfirm ng Diyos, tinawag ka, ipangaral ng Ebanghelyo, so dapat mong gawin ito, nang may takot
dapat mong gawin ito na hanggat sa kaya mong maging matapat sa Diyos. Kasi darating ang araw, yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin, magsusulit tayo. Yan sinabi ng Bible, darating ang araw, tatayo tayo sa harapan ng Diyos. Okay. Yun ang iniisip ko lagi na nakakatakot. Anong sasabihin ng Diyos pag tayo sa harapan ng Diyos? Iniisip niyo ho ba yun? Kaya nga, ang laging sinasabi ko kay Sister Lodi, hanggat malakas tayo, gamitin tayo ng Diyos sa ministeryo ito. Pero pagtapos ng gawain, uwi na tayo sa langit. Ano kung gagawin mo kung nakabedridden ka? Tatambay ka pa sa mundong ito, ito pagdurusa, uwi na sa langit. Tama po? Pero hanggat malakas, gawin natin yung lahat ng magagawa natin para magpagal sa Ebanghelyo. Kasi darating ang araw, babawiin ng Diyos anumang bagay na ipinahiram sa atin. Tama po? So, lahat ng bagay, buhay, pera, pamilya, anak, kapatid, bahay, lupa, lahat, temporary, pinahiram ng Diyos sa atin. Tama po? Hindi na ba ako pwede magkaroon ng ganito? Hindi naman sinabi ng Diyos yun. Pero wag yan ang maghari at magtatakbo sa buhay mo. Tama po? Mga tao, nabuhay na lang para hanapin yan eh. Tama po? Kaya nalimutan nila yung Diyos. Maraming mayayaman ang na-born again sa panahon ng Panginoon, pero nag-invest sila sa pangangaral ng Ebanghelyo. Alam niyo ba yun? Mayayamang tao, nasa mga gobyerno na naakay ng Panginoon. Si Nicodemo ay isang tax collector, o si Nicodemo, ba ko? Tama po? Nung nag-born again siya, Panginoon, ibibigay ko yung kalahati, may higit pa. Marami po sa Bible, mga mayayamang tao, nang na-born again sila, gumawa sila para sa Panginoon. Yung sabi dito, tayo ay dapat na maging tapat. Sabi niya, ito ay yung natutunan kay Epapras na aming minamahal kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo. Alang-alang sa inyo. Alang-alang sa inyo. Alang-alang sa iglesia ng Pilipos. Kaya kapag ang tagapagturo ay naging corrupt, ang mga listeners ay nadidismaya. Ano ba naman yun? Ano tayo makikinig yan? Corrupt naman paano? Naiisip nila saan dinadala niya yung mga pera natin sa Diyos. Kaya muna, sabi ni Pablo, natutunan nyo kay Epapras na aming minamahal, sapagkat si Epapras ay isang tapat na lingkod. Tama po? Kaya, isang tapat na lingkod ng Panginoon, alang-alang sa inyo. Alang-alang sa kanila, sa mga Philippian believers. Sinikap niya maging magandang halimbawa, alang-alang sa mga brothers and sisters. Kaya sa church, di ba? Sana sa church, yung mga ligtas na Kristiyano, sana tayo ay maging mabuting katiwala ng Diyos. Sana tayo ay mag-isip, ano ko kaya mapiplease ang pangalan ng Diyos? Pag kayo naging mabuhay na maayos na Kristiyano, pag kayo ay pinupuri, wow, si ano dati ganito ugali niya, ba't ganito kayo na? Kasi dyan niya sa born again. So, ibig sabihin, pinupuri nila yung church ng Panginoon dahil sa iyo. Pero pag hindi kayo naging ganon, sasabihin nila, simpa ng simpa dyan sa born again, basta ganyan, hinahamak nila yung church dahil sa atin. Sana hindi tayo maging ganon. No? Kasi pananagutan nyo yan sa Diyos. Pagdating ng Panginoon. Kung ang pangalan ng tatay mo ay nilalait at hinahamak dahil sa iyo, natutuwa ba ang tatay mo? Siyempre hindi. Dapat tayo magbago. Dapat natin ituwid ang ating sarili kung alam nating mali ito. No? Kasi bakit po? Yun ang gusto ng Diyos. Kung tayo ay totoong ligtas na Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin. Sabi ng Ephesians, sabi po, chapter 4, sabi po ng Ephesians chapter 4, minsan, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Okay? Sabi niya, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Okay? Kung ayaw natin mamuhay ng maayos, mapipighati ang Panginoon sa atin. Okay? Kaya pagka napighati ang Espiritu Santo, ito ay dahil hindi tayo lumalakad sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Ano ba gusto ng Diyos sa atin? Alam niyo, dali namang isipin kung ano ang gusto ng Diyos eh.
Tama po? Mayroon ba isipin kung anong gusto ng Diyos? Ano bang ayaw ng Diyos? Sin. Yun ang ayaw ng Diyos. Tama po? Sin. Kasalanan, ayaw ng Diyos. Sabihin, huwag natin gawin yung sin. Dahil yan ang ayaw ng Diyos. Yun lang naman ang ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, sikapin natin mabuhay ng tama, matuwid, tapos maging mabait tayo sa bilang mga Kristiyano. Tama po? Yan lang naman ang inayaw ng Diyos sa atin. Kung alam na natin mali, huwag natin gawin. Tama po? Kaya mo, kung gano'n, pagka sinunod natin yan, ay magiging masaya kayo nagdurusa. Para naman kakaiba yun. Masaya tayong nagdurusa. Meron pong gano'n sa Bible. Masayang nagdurusa. Alam niyo ba yun? Kristiyano po yun. Masayang nagdurusa. Kristiyano yun. Ligtas po Kristiyano yun. Masaya siya kahit siya nagdurusa dahil sa kalooban ng Diyos. Tama po? Ganon ang damdamin at puso ng isang ligtas. Minsan nagdurusa siya pero masaya siya. Kasi inaalit tayo ng Espiritu ng Diyos kapag tayo ay nanghihina, kapag tayo ay namomroblema, kapag tayo ay mayroong problema, may karamdaman, ang Espiritu ng Diyos umaalin sa atin. Lalo na kung ninanais natin lumakad sa kalooban ng Diyos. Yan po yung aral dyan sa Bible. Okay? Kasi Pablo, sabi niya, yung pangalawa, sila ay mga faithful believers, tumutulong sila sa ibang mga believers. Sabi niya, alam niyo po si Dorcas, sabi noon may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabita na sa Griego ay Dorcas. Siya puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa. Si Dorcas, sa Acts chapter 9, sa mga sumusunod, nang nagkasakit si Dorcas, namatay siya dahil sa karamdaman. Pero alam niyo, yung mga mabubuting bagay na ginawa niya sa church, pagtulong sa mga believers, ay inaalala ng mga mananampalataya. Kaya lumuha sila. So dahil sa sobrang pagtigatin nila at pagluha, pinatawag nila si Pedro. At si Pedro, nung dumating, pinalabas niya lahat ng tao. Pagkatapos lukod at nalagay siya. Bumaling siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabita, bumangon ka. Iminulat niya ang kanyang mga mata. At nang makita niya si Pedro na upo siya, iniabot ni Pedro sa kanyang kamay. Siya ay tinindig pagkatapos tawagin ng mga banal at ang mga babaeng balo siya inarap niyang buhay. Si Dorcas, kilala siya sa mabubuting gawa at kawang gawa. Nang namatay siya sa karamdaman, binuhay siya ng Diyos muli. Ito yung larawan ng mga believer na naalala ng Diyos yung mga bagay na mabubuti nating gawa. Darating ang araw, bubuhayin tayo dahil alam ng Diyos, marami tayong mabubuting bagay na ginawa. Si Dorcas ay isang Kristiyano. Nang siya ay namatay, binuhay siya ng muli. Ito yung larawan ng isang believer, isang ligtas na Kristiyano. Inalala nila yung mabubuting bagay. Okay? Kaya tumutulong sila sa mga believer, sa mga mananampalataya. Kaya sabi nito, nang siya'y mabatismo na kasama ng kanyang sambayan na nakayo siya sa amin na sinasabi, kung iyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami napili. Actually, si Lydia po ito. Nang nag-born again si Lydia, hindi kayat niya sila Pablo na manatili sa kanilang tahanan. Kaya sabi ni Lydia sa kanila, kung ako ay nahatulan yung tapat, tumuloy kayo sa amin, bahay. Doon kayo tumigil. Okay. Kaya yung mga Kristiyano, nagiging tapat sila, tumutulong sila sa mga kapwa nila, mananampalataya. Diba? Ginagawa nila yon dahil yun ay larawan ng isang tao na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sinabi ni Pablo, ang mga tao ito, nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya ganito ang kanilang ginagawa. Sila nagiging tapat sa Ebanghelyo, tumutulong sila sa mga kapwa Kristiyano, tumutulong sila sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ganun ang kanilang gawain. At ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Okay? Sabi dito ni Pablo, batiin niya si Priscilla at si Aquila na aking kamanggagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ng kanilang leeg para sa aking buhay. Sa kanila hindi lamang ako nagpapasalamat, kundi pati lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Ano po ang sabi ni Pablo? Si Priscilla at si Aquila, na aking kamanggagawa, sabi niya, ipinain nila ang kanilang leeg para sa aking buhay. Halos
yung mga Kristiyano sa panahon na yon ay nasa panganib yung kanilang buhay dahil sa Ebanghelyo. Dahil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya, kung titignan natin, mas mahirap yung panahon nila. Tama po? Sa panahon ng pangangaral, simula yung iglesia, mas mahirap. Matindi yung mga persecution. Okay? Kaya sabi dyan, itinain nila ang kanilang leg para sa aking buhay. Gumawa sila sa iglesia, tumulong sila sa church. Nasabi ni Pablo, itong mga tao ito ay nagpagal sa Ebanghelyo, kasama ko. So, kung titignan natin yung larawan ng Philippian Church, kasama si Pablo, ipinahayag nila yung Ebanghelyo, tumulong sila sa ministeryo ng Ebanghelyo para ipangaral ni Pablo ang Ebanghelyo. Yan ang kanilang ginawa. Tumulong sila, gumawa sila. Okay? Nasabi po dito, batiin ninyo si Trepena at si Treposa na manggagawa ng Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. Actually, kung titignan natin dito, yung lahat ng maraming mga pangalan ng Kristiyano sa panahon ni Pablo, ang isinulat niya sa Roma. Isinulat niya sila yung kanilang mga pangalan. Kaya sabi niya, si Tripena, si Triposa, si Priscilla, si Persida, sinulat niya yung mga pangalan ng mga taong ito. Sabi niya, batiin niyo sila. Mga pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. Pangalan niyo, gusto niyo isulat dito o sa langit? Gusto niyo isulat pa sa Bible, pangalan niyo o sa langit? Kahit hindi nakasulat yung pangalan natin sa Biblia, subalit yung pangalan natin nakatala sa langit. Kung kayo po ay naligtas, tama po? Kahit wala dito yung pangalan natin, pero yung pangalan natin, sabi ni Pablo, nakasulat sa aklat ng buhay. Diba? So kung gano'n, ibig sabihin, okay lang, hindi na isulat ni Pablo yung pangalan ko, pero sinulat na ng Panginoon sa aklat ng buhay. Tama po? Kaya sabi, ngayon sinasabi ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahagi, katitisuran laban sa mga araw na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon na hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi ang kanilang sariling tiyan. Sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati, dinadaya nila ang mga puso ng walang buwang. Eh, sabi ni Pablo, magpantay kayo. Sabi niya rito, sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati. Of course, hindi na porke mahusay ka magsalita, ikaw na ito. Simula po nung ako ay nagsimula sa ministry, kahit nung nasa seminary ako, isa lang yung prayer ko. Sabi ko sa Panginoon, gawin mo lang ako isang mahusay na tagapagturo. Okay na sa akin. Ang ibig sabihin, huwag kang magkamali sa pagtuturo. Hindi sa fearful. Tama po? Dahil yung mga tao nakikinig sa'yo, tinatanggap nila yung sinasabi mo. Once na nagkamali ka, mananagot ka sa Diyos. Tama po? Kung nakakay mo sila sa mali at naligaw sila, mananagot ka sa Diyos. It is not fearful sa pagtuturo, sa totoo lang. Kaya, alam niyo ba ang paggagawa ng pagtuturo ay hindi lang dahil may alam ka. Kailangan mo manalangin sa Panginoon. Lord, anong turo? Kaya minsan struggle din yung mga gumagawa ng sermon eh. Kaya minsan nung nag-fellowship kami, paano ba gumawa ng sermon? Isa sa pinaka-struggle ng marami nagtuturo, ang paggawa ng sermon. Kasi kung ikaw ay isang matalinong tao, nag-graduate ka ng mataas na kurso, madali lang gumawa ng sermon. Pero problema, yung sermon na ito ay hindi naman galing sa talino ng tao. Kung ito ay galing sa talino ng tao, pupunuin mo sila ng knowledge. Tama po? Pero kung galing yan sa salita ng Diyos, babaguhin ng salita ng Diyos yung puso at isipan ng tao na nakikinig. Kapag galing ito sa Espiritu ng Diyos. Pero paano kung hindi kayo nababago? May problema kayo. Hindi yung Biblia. Tama po? Dahil yung salita ng Diyos makapangyarihan, sabi ni Pablo, ito rin ang bumago sa akin. Rin matigas ang ulo ko, pasaway, pero ito yung Bible bumago sa akin. Yan na-realize ko na dapat na salita ng Diyos ay maging makapangyarihan sa atin. Tama po? Dapat yung salita ng Diyos, malakas siyang maging makapangyarihan sa atin. Para yung salita ng Diyos ang mag-guide at magturo sa atin.
Sabi ni Pablo, ang problema, maraming tao mahuhusay magsalita, mahuhusay, matatamis, at maraming nadideceive na tao. Kaya ako rin, marami akong experience sa mga pastors, tagapagturo. Ako, nadeceive din ako ng pastor. Kaya, simula naman, tinandaan ko yun. Sabi ko, akala ko pa naman, totoong born again ka. Malaking pera din yung nakuha niya sa akin. Kaya sabi ko, hanggang ngayon nga, hindi ako makamove on minsan. Pag nag-iisa ako, grabe talaga. Kaya minsan yung mga pastor, wala akong tiwala talaga basta-basta. Lalo na pagdating sa pera. Opo, sa totoo lang. Kasi experience ko rin. Pastor ka na, dadayain mo yung pastor. Malaking pera. Kaya, siyempre, hindi mo lang, mahusay sila magsalita. Mahusay sila, matatamis sila magbigay. Oh, pastor, ganito talaga. Kasi bibili ako sa sakyan that time. Nadaya na pala ako. So, malaking pera. Pastor, yung tumaya. Kaya sa totoo lang, wala akong tiwala sa mga basta-basta sa pastor. Pagkaharap ko, nag-iisip agad ako, kita mo na, totoo, pamiligtas ito o hindi. Hindi ba? Nakakatakot, tama ko. Nasabi ni Pablo, kailangan maging maingat, matalino sa pakikinig. Nasabi ni Pablo dito, nakikiusap din man ako sa iyo, dapat nakatuwang na pasali. Yung tulungan ng mga babae ito, sabagat sila ay nagtagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Yung pangatlo, yung mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, sila ay nagpapagal. Para saan? Sa Ebanghelyo. Kung tayo ay ligtas, halimbawa, yung Bible seminar natin. Tama po? Yung Bible seminar ay para sa evangelism. Yung iba dito naging bunga ng Bible seminar. Tama po? Yung Bible seminar, inihahanda po yan for 5 days. 5 days pagtuturo. Siyempre, sa loob ng 5 araw, maghahanda ka ng task. May magluluto, magpapakain, mayroong kailangang budget, kailangan may gasolina, kailangan may magtuturo. Yun po ang gagawin para magawa yung task, yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ano ang ini-expect nating resulta? Makilala nila yung kaligtasan, malaman nila. Ito yung purpose. So sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng mga brothers and sisters, ng mga church leaders, ginagawa ito buong linggo. Tama po? Kaya pag may isang kaluluwaan na ligtas, praise the Lord. Naligtas sila dahil sa Ebanghelyo. Kaya yung church, kapag may unity, may pagkakaisa yung church, tumutulong, nagtutulungan lahat, gumagawa yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ho ganyan ang ginagawa ng church. Tayo, gano'n, tama po? Kaya yung evangelism ay ginagawa ng buong church, hindi lang po ng pastor. Of course, yung pastor nandun, nagtuturo, nag-guide. Subalit, hindi magagawa yan mag-isa ng pastor. Kailangan church leaders, brothers and sisters, para may ipanganak na muli. Kaya sabi ni Pablo, yung mga taong ito, nagpagal sila. Kasama ko sa Ebanghelyo. Nagpagal. Saan po? Ibig sabihin, pinagpawisan sila, ginamit nila yung katawan nila, anumang meron sila, para lang may maligtas na kaluluwa. May makaunawa ng Ebanghelyo. Yun ang ginawa nila. Sa panahon, pagkatapos pumatay ng Panginoon umakyat sa langit, binigay yung Ebanghelyo sa mga disciples. Ito mga disciples, isinalin sa mga sunod na henerasyon hanggang sa atin nakarating ang Ebanghelyo ito. Tama po? Kung hindi sila nanatili at naging tapat, hindi aabot sa atin ang Ebanghelyo. Sa church, yung sabi diyan, nagpagana. So, nag-labor sila sa gospel. Yung sabi niya, nakikiwas sa proke na Elias, Entike, na magkais sila ng pag-iisip sa Panginoon. Dahil kung hindi sila magkakaisa, mahirap mag-labor sa gospel. Kaya, yung mga brothers and sisters dito, alam ko, marami na kayong ipinag-labor para sa Panginoon. Pero huwag kayong mapagod. Marami na kayong sinakripisyo, marami na kayong ginawa, pinagpagalan, huwag kayong mapagod sa paggawa. Bakit po? Sabi ng Bible, kung hindi tayo mapapagod, darating ang panahon, takdang panahon, aani din tayo. Aani. Kaya, sabi ni Pablo, ang mga taong ito, dahil nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay, ito yung kanilang ginagawa. Naging tapat sila,
tumutulong sila sa mga brothers and sisters, gumagawa sila sa Ebanghelyo. Sabi niya, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako dumating o at kayo nakita o wala man sa harap ninyo, nabalitaan kong bagay patungkol sa inyo, na naninindigan sa isang espiritu, isang isipan, at magkasamang nagsisikap para sa pananampalataya. Okay? So sabi ni Pablo, dapat meron tayong isang espiritu. Tama po? One spirit. Tapos, one mind. And then sabi niyan, magkasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo, this is a sacrifice. Tama po? Dapat lahat tayo mayroong ganito. Meron tayong one spirit, one mind, sa sacrifice tayo lahat. Eh, huwag lang po kayong titingin, si sister, si brother, gano'n. Dapat gumagawa tayo, now, pagdating ng Panginoon, ano sasabihin? Nasaan na yung pinagkatiwala ko sa iyo? Ito na, Panginoon, okay, naging matapat ka sa ipinagkatiwala ko sa iyo, umasok ka. Diba? Mga brothers and sisters, tayo bilang mga ligtas, nakatingin dapat tayo sa future. Ang ibig sabihin, tignan din natin, darating ang Panginoon, darating ang araw, ako din ay haharap sa Diyos. Ano po? Huwag lang natin isipin nyo kayo na gumagawa tayo. Ang isipin natin, darating ang panahon, tayong lahat din ay masusulit siya. Kaya dapat, kung iniisip natin yan, gumagawa tayo ngayon para sa Panginoon. Gumagawa rin tayo. Hindi lang tayo mahanap ng bagay sa mundo ito. Gumagawa rin tayo. Nagtatayo rin tayo para sa kabilang buhay. Ano? Kung naniniwala kayo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Kasi, alam niyo po, sa impyerno, hindi sinabi ni Jesus na sa bahay ng aking ama maraming tahanan. Sa impyerno. Sa impyerno, puro apoy, lawang apoy lang ang binanggit. Tama po? Kaya hindi ka magtatayo doon. Susunugin doon forever. Tama po? Walang binanggit sa Bible na sa impyerno may bahay-bahay. Kaya, tignan mo ninyo. Doon sa John chapter 14, binanggit ni Jesus dito, sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Kung hindi gayon sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at mahanda ko isang lugar para sa inyo, ako'y babalik, kayo tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. So binanggit ni Jesus dito, sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. So, si Jesus binanggit niya, sa bahay ng aking ama sa langit, maraming tahanan. Pero yung tahanan ngayon, itinatayo mo habang nandito ka sa mundong ito. Ano po? That is your reward. Pero, sabi ng Bible, si Jesus, doon po sa Mark chapter 9, sabi po dito, kung ang kamay mo nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito, mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na baldado, kaysa madalawang kamay ka mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Walang bahay dito. Tama po? Walang bahay na binanggit. Ang binanggit lang dito, apoy na hindi mapapatay. Walang bahay. Ang meron dito, lawa. Pero sa langit may bahay. Sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama, may maraming silid. Kaya kung nabuhay na din tayo, may buhay na walang hanggan, meron tayong bahay sa langit. Pero dapat tayong gumawa dito sa mundong ito para sa Diyos. Tama po? Pero sabi ni Jesus, pero doon sa impyerno, apoy na hindi mapapatay. Walang bahay doon, ibig sabihin. Walang itatayong bahay. Eh, saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Sa impyerno. Isa may tinanong ako, alam mo, naligtas ka na, hindi pa, pastor. Ano ba pinipilit mo pumunta sa impyerno? Alam mo, mainit doon. Sinabi mo na lang, pinatawad ka na ni Jesus. Tinubos na yung kasalanan mo. Talaga ba, pastor? Talaga ba? Minsan po may nagtanong sa akin, nagpakaunsiling. Sabi niya, pastor, totoo bang
Totoo bang totoo bang ligtas na ako, may buhay na walang hanggan na ako? Yan ang tanong niya. So, sabi ko sa kanya, o di sige, dinrawing ko yung cross ni Jesus. Tapos kung paano nagdusa si Jesus. Ngayon, ang tanong ko muna sa'yo, naniniwala ka ba si Jesus Christ na namatay? Pero naman, Pastor, 100%. Okay, bakit namatay si Jesus para sa kasalanan mo? Naniniwala kang namatay si Jesus 100% para sa kasalanan mo, para mabayaran at matubos ka, hindi ka naniniwala na ligtas ka. So kung gano'n, meron problema sa pag-iisip mo. Kaya nga si Jesus Christ namatay, nagdanak ng dugo, para maligtas ka. Naniniwala ka na si Jesus ay namatay, na binayaran yung kasalanan mo, pero hindi ka naniniwala ligtas ka. Hindi ba may problema sa pag-iisip yung gano'n? Kung naniniwala ka na si Jesus ay namatay, dumanak ang dugo para sa iyo, kaya ka naligtas. Tama po? Nung sumampalataya ka. Pero, naniniwala ka sa Kanya, pero hindi ka naniniwala halos maligtas, nagdadoubt ka. Eh kung nagdadoubt ka kay Jesus Christ, mamatay, na namatay siya para sa iyo, hindi ka na makakapasok sa langit kasi yun ang susi. Tama po? Alam ko na, Pastor. Naniniwala ako na namatay si Jesus Christ para sa akin dahil sa aking mga kasalanan. Yun ang tama, di ba? Kaya tayo pupunta sa langit dahil binayaran ng Jesus Christ yung kasalanan natin na hindi natin kayang bayaran. Tama po? Kaya tayo pupunta sa langit, instead na si Jesus Christ ang mamatay, instead na ako mamamatay, si Jesus namatay para sa akin. Eh kung hindi niya yung ginawa, wala tayong magagawa. Lahat tayo mahulog sa kapahamakan. Kaya sabi ni Jesus, naghanda ang ama ng tahanan sa langit. Yun isa sa pinakamagandang bagay. Alam mo, yung mga tao dito sa mundo, kung magandang bahay nila itinayo, nag-iiga, inaanod ng baha, pinapasok ng mga baha, di ba? Nakita niyo ba dyan sa Talisay, nakakaawa yung mga tao. Kung hindi nila na-expect na yung gabi yan ang malaking sakuna ay darating. Yung isang tatay na awa ako, ubos yung pamilya niya, 5 anak, tsaka asawa, ubos. Bahay nila nalubog sa utik. Hindi ba? Yung bahay na pinagsikapan na itinayo, tapos pinagsikapan, pinagbuhusan ng maraming panahon sa isang iglap naglaho. Kaya nakakalungkot, di ba? Yung meron ng isang bahay doon na dinaanan namin, napakataas niya, tapos ang laki ang ganda, pero nahupa yung gilid niya, yung ilalim. Eh, nagbabadya na guguho yung bahay. Lahat ng mga yun ay iniisip nila, dito ako, magandang bahay ko, masarap matulog. Pero darating ang araw, hindi mo inaasahan. Kung pumasok ang tubig sa Naga Church, alam niyo sa Naga Church, nagtaka sila, ang tubig lumalabas mula sa ilalim ng flooring. Kaya halos lumubog yung first floor, yung hanggang bewa. Yung bahay ng mga pastor, ministers ay lumubog din. So kaya, sinasabi nila na Naga lumubog, hindi naman nila in-expect na mangyayari yun. Tama po? Kaya minsan, yung iniisip ng tao, okay ako dito, maganda dito, safe naman dito, pero biglang dumarating yung panahon. Kasi, bakit po? Sabi ng Bible, si Jesus nagtayo ng bahay sa langit na hindi pwede maabot ng baha. Tama po, pag sa langit inabot ng bahay, posible na yan. Hindi ba? Sa bahay ng aking ama, maraming tahan. Iyan ang ginawa ng Panginoon. Kaya kung hindi po kayo nagpatayo ng magandang bahay, pero ayos lang ang tulugan nyo, masaya na kayo na gano'n, di ba? Sapat na yun sa tingin ko. Pero kung gusto nyo magpagandang bahay, magpaganda pa rin kayo. Kasi kayo naman nagagastos. Pero isipin nyo, darating ang araw, biglang magigiba, iiwan din nyo yan, di ba? Kasi pagka sinabi, bakit pa Pastor, pinitigilan mo kami paggawa ng bahay, hindi mo paggawa ka. Pero isipin natin yung bahay na mas mahalaga sa kabilang buhay. Ano po? Kaya sabi ni Jesus sa bahay ng ating Ama, okay? Sabi dito, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, luwalhatiin niyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoon. Mahalaga po ito. Yung church, please, yung church natin, please, mga kabataan, mga nanay, mga tatay, mabuhay kayo para sa Diyos. Yung church natin, proteksyonan natin. Huwag natin hayaan na yung church natin ay nahamak dahil sa atin.
Sikapin natin maging mabuhay ng maayos sa paningin ng ibang tao. Sikapin, tama po? Kasi, hindi ba, yung salita ng Diyos bumago sa ating pagkatao. Although hindi pa tayo perfecto, meron pa tayong mali-mali, tama po? Pero kung araw-araw kayo mali-mali, oras-oras, sabi ng Bible, maaari, hindi kayo totoo pang na-born again. Kasi yung kasalanan, dapat nagbibigay ng pait sa ating puso at sasabihin natin, ayoko na balikan niya. Tama po? Pero kung enjoy kayo sa kasalanan, paulit-ulit, ibig sabihin, nasa ilalim pa kayo ng kapangyarihan nito. Pag paulit-ulit. Okay? Walang iniwan po yun sa mga naninigarilyo. Kumbaga, yung sigarilyo, pag naging alipin ka, gagawin mo yan paulit-ulit. Tapos yung alak, alipin ka, iinom ka paulit-ulit dahil alipin ka. Bakit po? Kasi dito nang gagaling yung gusto saya mo. Ano po? Pero pag naborn na rin ka, sigarilyo, alak, susuklaman mo. Bakit? Dahil dito, nasisira ang buhay mo. Ano po? Oo. Tapos, di ba? Pagka minsan sigarilyo, nagpapaiksin ang buhay. Diba? So, isipin natin kung anong klaseng turok meron ng Biblia patungkol sa buhay natin ngayon pagkatapos natin maligtas. Ano ba tinuturo ng Biblia sa akin? Minsan may mga tao yung Biblia ay sinisisi pa. Ano ba namang Bible yan? Pinagbabawalan dito. Wala nang pinakamagandang Biblia, pinakamagandang libro. The best book na nabasa mo, Bible. Oh. Ako marami rin libro pero pinaka-best book na nabasa ko ay ito. Bakit po? Naging makapangyarihan siya sa atin. Binago yung buhay natin. Mapabuhin tayo, di ba? Kaya yung mga bagong pagkatao natin ay nagiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Oh, di ba? Hindi man perfecto pero binabago tayo. Kaya sabi dyan, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lukuin. Sapagkat ang mga isip ng tao, siya rin ang aanihin. Sapagkat ang nag-aasik para sa kanyang sarili naman ay mula sa laman. Mag-aani ng kasiraan. Subalit ang nag-aasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na wala hanggan. Sabi ni Pablo, huwag kayong madaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin. Ano mang ihasik ng tao ay siya rin naman niyang aanihin. Kaya kung nag-ahasik tayo ng kaguluhan, magiging magulo din ang buhay ng tao. Tama po? Kung nag-ahasik tayo ng kapayapaan, magiging mapayapa rin tayo. Pero kung hindi tayo gumagawa para sa Diyos. So, darating ang araw, hahanapin ng Diyos sa atin yan. Tandaan natin, sinabi ni Pablo, tulungan ng mga babae nito, ano sila? Gumagawa sila, nagtatapat sila sa Ebanghelyo, nagpapadal sila, tumutulong sila sa iglesia, sa church. Kaya kayo nandito, naligtas kayo, hindi po kayo naligtas ng libre. Pangalan ng Ebanghelyo, kailangan may pera. Tama po? Gagastos ka, lahat gagawin mo para lang maligtas ang isang kaluluwa. Kaya yung pangaral ng Ebanghelyo, napaka-costly. Bakit po? Dahil yung soul ay very precious sa paningin ng Diyos. Bakit kailangan mong gumastos ng milyon, magtayo ng building para lang sa kaluluwa? Para saan? Sapagkat ang tingin natin, mas mahalaga yung kaluluwa kaysa pera. Po? Mas mahalaga yung kaligtasan ng isang kaluluwa kaysa milyong pera. Bakit po? Sabi ni Pastor Rom, panigurado 100% lahat ng interest nito ay babalik sa mga taong nagpagansipa. Lahat ng binigay nila, yung interest nun ay babalik sa kanila. Tama po? Kung kayo po, nakatanggap kayo ng buhay na walang hanggan, ano pong sasabihin nyo? Gusto nyo pa ulit buhay na walang hanggan? Hindi. Ako, simula ko nung naligtas everyday. Thankful ako sa Diyos. Salamat, Lord. Noon, hindi ko alam na may gano'n. Kala ko walang buhay na wala hanggan. Kaya, nung araw, nung di pa ko ligtas, sige-sige ako inom, problema ako sa pamilya, sige-sige. Pero pag naunawaan yung biyaya ng Diyos, ang tanong lagi ng Diyos, ano ang ating isusukli? Kaya yung iba dito, nagsisikap tayo, di ba? Kaya sabi ni Pablo, habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo-lalo na sa mga kabilang sa sambayan ng pananampalataya. Habang may pagkakataon. Dahil darating ang araw, matatapos din yan. Tama po?
So, yung church, yung mandato ng Panginoon, kailangan yung church ipangaral ang Ebanghelyo. Paglingkuran ng mga ligtas na Kristiyano, tulungan sila, turuan sila. Para lumago sila sa buhay Kristiyano nila. Di ba, pag umalis tayo dito, pagkalabas natin ng church, ay ano ba yung aral ng Biblia sa buhay natin? Huwag tayong pumayag na yung kasalanan mag-drive sa atin. Hayaan natin na yung kasalanan ay mapagtagumpayan natin. Tama po? Kasi kung ang kasalanan ay magdadrive sa atin, aalitin sa atin, ay marami pong nahuhulog sa impyerno dahil sa iyo. Tama po? Marami. Dahil isipin nila, ano ba kung naging ka? So mga brothers and sisters, meron tayong malaking responsibility sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi lang sa mga pastor. Isip nyo, yung mga pastor may pananagutan. Yes, mas malaki. Pero meron din po kayo. Tama po? Hindi lang kami. Kaya nga, nakakatakot magturo. Tama po? Hindi lang kami. Hindi kami accepted sa sinasabi namin. Kung sinabi namin aharap kayo sa Diyos, kami rin. Lahat tayo. Kaya sinabi ni Pablo, lahat tayo. Kaya ako, ang motto ko, sinasabi ng Bible, nakikita mo ba yung taong mahusay sa kanyang gawain? Hindi siya tatayo sa harapan ng Diyos kung nakakahiya, nahiya sa harapan ng hari. Bakit po? Kailangan pagsikapan mong magawa ng mabuti at best yung bagay na gawain para sa Diyos. Pagsikapan mo. Kasi magagawa mo yun, tama po, yung iba nga nagpe-perfect sa mga exam result di ba? Pagsikapan mong maging maayos at mabuting magawa yung gawain ng Diyos sa harapan ng Diyos. Kaya mo yun, di ba? Kung nag-excel ka nga sa sanlibutan, bakit hindi sa Diyos? Kaya yung motto ko sa akin sarili, kailangan pagsikapan kong magawa ito ng mabuti at best hanggat sa kaya ko. Kasi hari ng mga hari ang pinagsisilbihan mo, hindi kumpanya. Tama po? Naglilingkod ka sa Diyos, hari ng mga hari, gawin mo yung best mo. Hanggat kaya mo. Ginagawa nyo nga yung best nyo para sa asawa nyo, di ba? Ginagawa nyo nga yung best nyo para sa mga anak nyo. Ginagawa nyo yung best para sa pinagtatrabahuan nyo. Kaya nga sabi ng Bible sa Jeremiah, itong mga taong ito na namanata, sinusunod nila yung bagay na panata nila. Pero hindi nila sinusunod yung salita ng Diyos. Tama po? So, gawin nila yung best nila sa tao, pero sa Diyos hindi. So, dapat gawin natin yung best natin sa Diyos. Of course, kung nagtatrabaho tayo, gawin din natin yung best natin, di ba? Gawin din natin yung best para sa Diyos. Kasi bakit po? Sapagat ang Diyos ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at siya yung tunay na Diyos na may-ari ng lahat ng meron tayo. Diba? Gusto ba natin gawin yung best para sa Diyos? Mabuti yun. Sabi ko dito sa Daniel, sa panahon yan, tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno ng tagapag-ingat ng iyong bayan, magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyayari kailanman, wala na magkakaroon ng bansa hanggang sa panahon yun. Ngunit sa panahon yan ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na ang pangalan ay matatagpo ang nakasulat sa aklat. Kaya, sabi ng Bible, ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay, 100% ligtas tayo sa araw ng pag-uhukom. Ano po? The Judgment Day, ligtas tayo. Kaya, mga brothers and sisters, tandaan po natin, ano ang ginagawa ng mga tunay na naligtas? Sinabi ni Pablo. Tulungan mga babae nito. Sila, anong ginawa nila? Naging tapat sila, nag-labor sila sa gospel, tumulong sila sa mga believer. Ginawa nila yun sapagkat ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ginagawa nila. Okay? Gayun man, huwag ninyong ikadala ito na ang mga espiritu ay nagpapakasakot sa inyo. Kundi, basahin mo natin, 3:1, kundi inyong ikadala ng inyong mga pangalan nakasulat sa langit. Ano po? Nakasulat sa langit. Hindi po sa lupa. Sa langit. Sa mga kabasa ng mga ganitong salita. Ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Ang pangalan nakasulat sa langit. Sabi ni Jesus, sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Di ba? Masaya ang puso. So, darating ang araw, pupunta tayo doon sa tahanan na inihanda ng Diyos. Bagong langit at lupa. Kasi ang unang langit ay mawawasak. Lupa. So, anong gagawin niyo?
Ano gagawin niyo sa church, mga brothers and sisters? Hindi ba kayo magiging asset ng church? O magiging problema kayo ng church? Di ba? Kaya dapat tayo ay maging katuwang ng church. Ano po? Dapat sa community, tayo ay katuwang sa evangelismo. Yan yung mandato ng Diyos sa church. Kaya nga, kung ang church ay hindi magiging maayos, hindi rin magiging maayos ang brothers and sisters. Kaya sana po, mga brothers and sisters, tandaan natin, sinabi ni Pablo, ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya nila ginagawa yun. Pag-isipan po ninyo mabuti yung sinabi ni Pablo. Kung ako, nakasulat ang pangalan ko sa aklat ng buhay, ano ang gagawin ko? Tama po? Dapat hindi kayo ma-distract. Ako nga sinasabi ko kagabi ka, usap ko sabi ko, tignan mo yung future, wag yung ngayon lang. Darating ang araw, di mo na kami kasama. Maganda kayo sa panahon ngayon. Mag-aaral kayo mabuti, ayusin mo yung pamumuhay, ayusin yung ganito. Darating ang araw, wala nang magulang sa tabi mo. Ikaw nang magdidesisyon para sa sarili mo. Kung hindi ka naging maayos ngayon, mahirap yun pagdating ng panahon. Saka pa ayusin, mag-isa ka na lang, mahirap yun. Ngayon, may katuwang pa kayo. Tama po? So ngayon, nandito pa tayo, kasama natin ang Diyos, sikapin natin maging mabuti at maayos na Kristiyano. Tutulungan tayo ng Diyos, di ba? Bibigyan tayo ng Diyos ng tulong. Kung may mga mali-mali tayo, pagsisihan natin, Panginoon, sorry po, hindi ako naging mabuting example sa church, gano'n, baguhin mo yung pagkatao ko para ako ay makapaglingkod sa iyo. Kasi yun lang naman ang susi, tama po? Kung maging humble tayo, tumatanggap tayo ng correction, pagkakamali, madali yan sa Panginoon. Ako lagi sinasabi ko sa Lord, pag may mali ako sa iyo, yung hindi ko nalalaman, ipakita mo sa akin para alam ko, ilalapit ko sa iyo. So, nandito tayo sa tamang church, sa tamang pagtuturo, tamang ebanghelyo, hindi imposibleng hindi itama ng Diyos ang ating buhay. Kung nasa mali kayo, pagtuturo, wala mong tatama, puro mali yan. Pero nasa tama tayo ebanghelyo eh. Tama po? Nasa tamang Christian life tayo eh. Kaya yung Biblia ang nagtutuwid sa atin. Okay? Gamitin natin yung Bible. Ito. Gamitin natin ito. Pag binasa nyo, nabasa nyo na ba yung Bible? Natapos nyo na ba? Ha? Well na, yung natapos nyo. Alam nyo, nung nag-Bible seminar ako sa isang church, tinanong ko, nabasa niyo ba yung Bible? Walang nakabasa. Isa lang. Ano? Ang tagal nyo na sa church. 100 years na kayo, walang nakatapos magbasa ng Bible. Hindi ba? Pero tayo, mga brothers and sisters, kaya tignan nyo yung memory verse. O mag-memory verse tayo. Next year po, tatayo na yung by group, mag-memory verse. Dito, masyado lang tayo, hindi stricto, pero next year. O, mothers group, tatayo, mag-memory verse. Sa ibang church, pag nagsisermon po ako, ganun sila. O, mga youth, tayo, memory verse natin, memorize, sasalita. Mas maraming verses, mas maraming scripture kailangan natin, di ba? Para mas maraming pagkain spiritual. Anak ko, ayaw ko na sa susunod. Magme-memory verse na pala. Pastor, baka hindi na ako babalik next year. Natakot sa memory verse. Alam niyo, masarap ang memory verse. Eh, yung John 3:16 nga eh, di ba? Kaisa-isang verse nga lang na isang laging naririnig, di pa na-memorize eh. Di ba? Tapos, John 3:16 na nga, may pag-ibig na nga doon, di pa naranasan yung pag-ibig ng Diyos. So tayo, sa church, dapat mas more on scripture verses ang meron tayo. Tama po? Kaya ako pa bilang yung awit, tapos mas maraming pakikinig at aral ng salita ng Diyos. Kasi, ang kapanganakan, once lang, di ba? Kapanganakan, once lang, ligtas na ako. Pero ang pagpapalaki, pagtuturo, pag-aalaga, hanggang na mag-mature ay mahabang proseso. Tama po, yung Christian life. Kaya hindi naman porque ligtas na, okay na. Mahabang proseso pa ng pagtuturo. Na minsan kita mo yung iba, ang tagal na sa church, may pagsubay pa rin. Kasi kailangan yung Christian life, mahabang proseso ng pagbubog at pagtuturo. Tama po? So sana, isipin po ninyo, sabi dyan, huwag ninyong ikagala na inyong, sabi nito, kundi inyong ikagala na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit.
That is the good news. Ang sabi ni Paul, ano ang ginagawa ng mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Una, maging tapat tayo, mga brothers and sisters. Magbigay tayo ng mga tithes and offering, ibigay natin sa Panginoon para magamit sa church. Gumawa tayo para sa Panginoon. Pangalawa, ano bang sinasabi doon? Tumulong tayo sa mga brothers and sisters. Tulungan natin sila. Huwag natin silang ibagsak. Kung may mali sila, i-correct. Pangatlo, mag-labor tayo sa Ebanghelyo. Gumawa tayo para sa kaligtasan ng iba. Iyon ang mga tao na sinabi ni Pablo na ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Someday, pagtayo niyo sa Panginoon, well done, good and faithful servant. Tayo na naman. Dakilang Diyos, salamat po sa Ebanghelyo na itinagkatiwala niyo po sa amin. Kung mayroong mga mali sa amin na hindi po namin ito nagagawa, tulungan niyo po kami, Panginoon, ang mga brothers and sisters na isagawa po ito, magkaroon sila ng pagsisikap na maging matapat, maglebo sa Ebanghelyo, tumulong sa mga brothers and sisters upang sa pagdating po ninyo ay magalak po kayo sa amin. Salamat po sa iyo pong papulit at sa salamat sa mga nindalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you.